Tayo pong lahat, mga minamahal, ay dumalangin sa Diyos upang tayo po ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala po naming Diyos sa mga banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras pong ito, dakilang Diyos, taus-pusong pagpupuri at pasasalamat, amin pong pinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan, sa iyo pong paglangis sa bawat yugto ng iyo pong banal na gawain na natapos na. Maraming salamat higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa pagtapat-tapat na pagbibigay ng iyong mga anak, malapit sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. At sa oras pong ito, Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, muli kami nagpapakumbaba, tumingin ng kahabagan at kapatawaran sa lahat ng aming mapagkukulang. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa iyong abang lingkod. Ikaw po maglagay ng iyong mga banal na salita sa aking labi na maging pagpapala sa lahat ng nakikinig. Alisin mo po mga linlangan at lahat ng mga hadlang ng kaaway. At sa unang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang Malapastor Valdestrada Almeda, ito po ang aming samodalangin sa matamis makapangyarihang pangalan ni Jesus at sama-sama naming sinasaway, tinataboy ang lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Makapo na po kayo mga kapatid, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at parangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang at pagrespeto sa atin pong minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po natin malilimutan ang mga pinagpalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista Valdestrada Almeda. Ganon din po ang ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ang pagbati rin po sa buong Beloved Almeda family, sa lahat ng ating minamahal, mga mangangaral, sa lahat po ng ating minamahal, mga manggagawa, mga katuwang, kabalikat, sa gawain ng ating mabait na Diyos. Sa inyo pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, Praise the Lord! Purihin ang malapin. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo'y naparito, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang pagparito upang makinig ay mas maigi kaysa hain ng mga mangmang, sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, ilabas natin ang ating mga banal na kasulatan. Kung mayroon kayong mga ballpen at papel, mga minamahal, para atin pong maisulat ang ilang mga talata na atin pong babasahin, mga minamahal. At sa hapon ito, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan, our topic is about self-denial. Iyan po ang ating topic, mga minamahal, self-denial o pagtanggi sa sarili. Mahalaga mga minamahal sa atin po ng mga Kristiyano, sa atin po ng mga inalis na ng Diyos sa mga makasalanang pamumuhay, sa madilim na pamumuhay, sa atin na narito na ngayon sa kaliwanagan at naglilingkod kay Kristo. Tayo po'y tinatawag na mga believers and followers of Christ. Kaya napakahalaga sa atin mga minamahal na habang tayo naglilingkod ay ma-practice natin, may apply natin yung tinatawag na self-denial. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po dito mga minamahal, self-denial is the act of giving up your own desires and interest to put God first and grow in holiness. Ang sabi rito, ang self-denial o pagtanggi sa sarili, mga minamahal, ito po yung ating pagpapaubaya ng mga bagay na mahalaga sa atin, mga minamahal. Sabi rito, yung mga bagay na interest para sa atin, atin pong ipinaubaya sa Diyos, ibinibigay sa mahal na Panginoon, at atin pong inuuna ang ating dakilang Diyos upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Bakit mahalaga po yung self-denial? Because we cannot serve in two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maglilingkod tayo sa Diyos, hindi po ayon sa ating kagustuhan. Maglilingkod tayo sa Diyos ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Maglilingkod tayo sa Diyos, hindi ayon sa sarili nating katuwiran. Maglilingkod tayo sa Diyos ayon sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos.
Kaya sabi po ng unang talata, mga minamahal, kindly po, aklat po ni San Mateo, Kapitulo 16, talatang 24. Dito sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 24, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y salita ng Diyos. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi mismo ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi niya, mga minamahal, kung sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, tumanggi siya sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross. Maliwanag po yan, mga minamahal. Kung gusto natin sumunod sa mahal na Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng mahal na Panginoon, tanggihan natin yung ating sarili. Dahil hindi tayo makapaglilingkod sa mahal na Panginoon kung hindi natin tatanggihan yung sarili natin, mga minamahal. Amen? Dahil iba ang gusto ng mahal na Panginoon sa gusto natin. Amen? Iba po, mga minamahal, ang isip ng Diyos sa pag-iisip natin. Iba ang lakad ng Diyos sa mga lakad natin. Kaya kung hindi natin i-deny ang ating mga sarili, mga minamahal, hindi natin tanggihan ang ating mga sarili, hindi tayo makasusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, kung ibig mo, o kung ang sino man ay nais sumunod sa akin, tanggihan niya yung kanyang sarili. Bakit, mga minamahal? Dahil once na tayo po'y naglilingkod na sa mahal na Panginoon, mga kapatid, hindi na po tayo ang masusunod sa ating mga sarili. Amen? Kaya nga tinatawag natin naglilingkod. Ibig sabihin na naglilingkod, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay sumusunod. Andun yung pagiging obedient natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Susunod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming tao, mga minamahal, maraming tao na gustong maglingkod sa Diyos, pero ayaw sumunod sa Diyos. Amen? So napakahalaga po ng pagsunod, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya isa po dyan, sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto nating sumunod sa Kanya, tanggihan natin ang ating mga sarili. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mula nung siya po ay naandito sa mundo, mga minamahal, Jesus taught that to be His disciple or His follower, the spiritual discipline of self-denial is required. Na-required na mahal na Panginoon. Inutos niya nga po na tanggihan natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi sa lahat ng oras ilalagay niya tayo sa taas. Amen? May pagkakataon na tayo ilalagay din ng Diyos sa ilalim. Hindi tayo lagi nasa ibabaw. Minsan tayo nasa ilalim. Hindi po, mga minamahal, kapag naglingkod na sa mahal na Panginoon, yung ating lalakaran ay palaging patag at palagi lamang marosas. Hindi po palaging ganon. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang daranas tayo whether we like it or not. Makaka-encounter tayo ng mga pagsubok, hardship and difficulties, mga minamahal. Marami tayong pagdadaanan dito sa mundo na kung hindi natin i-deny yung sarili natin, paano tayo susunod sa mahal na Panginoon? Amen? Ang gusto ng sarili natin na mga minamahal, ang gusto yung pabor lagi sa atin. Amen? Gusto ng sarili natin, maginhawa tayo palagi. Paano, mga minamahal, kapag tayo dumating na sa pagsubok, kapag tayo nililiglig na, at kapag ang atin pong titingnan ay at ang susundin ay ang ating mga sarili, paano pa tayo susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Pero kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos, na itinanggi natin ang ating mga sarili, kahit may problema, kahit may pagsubok tayong pinagdadaanan, mananatiling nakataas ang ating mga kamay, mananatiling ibubukan natin ang ating mga labi para magpasalamat at magbigay ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Kapag tinanggihan natin ang ating mga sarili, hindi na tayo aasa sa ating abilidad at kakayanan o karunungan paman. Pagkos kapag tayo po, mga minamahal, naglilingkod na sa mahal na Panginoon, ang atin pong aasahan ay ang ating dakilang Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man kalagayan natin sa buhay, ang Diyos ang ating aasahan at siya ang ating tatawagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Very important po, mga minamahal, ang self-denial. Amen? Kaya nga, mga minamahal, bilang Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa mundong ito. Tandaan po natin, mga minamahal, na tayo po'y narito pa sa mundo. Nasa pakikipagbaka pa tayo, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, this world is not a playground. This world is a battleground.
Nandito tayo sa mundo na tayo nakikipagbaka. Ipinagtatrabaho natin ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan na may takot at panginginig. Nagsusumikap tayo mga minamahal. Dahil lahat tayong narito, gusto natin lahat maabot at marating ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, ng tunay na kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya ang sabi po rito mga minamahal, ni-require ng mahal na Panginoon. Hindi lamang po sa mga ginagamit sa gawain ng Diyos, kundi sa lahat ng mga naisumunod sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, in generalize ito mga kapatid. Lahat ng gustong sumunod sa Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto nating sumunod sa Kanya, tanggihan natin ang sarili natin. Amen? At pasanin natin ang ating mga cross. Ang sabi dito mga kapatid, denying ourselves is an essential part of the Christian life. Pangunahing bahagi ng buhay ng isang Kristiyano, yung pagtanggi niya sa sarili. Dahil ang mundong ito, mga minamahal, puno ng kalayawan. Amen? Lahat tayo magsabing praise the Lord. Ang mundong ito, hatakin tayo mga minamahal para ilayo tayo sa mahal na Panginoon. Pero kapag dininay na natin yung ating mga sarili, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, si Kristo na, mga kapatid, ang mabubuhay sa atin at hindi na tayo ang mabubuhay sa sarili natin. Kindly po, pakibasa po ang aklat po ng Galatia, Kapitulo 20 o Kapitulo 2, talatang 20. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 2, talatang 20, ito po ang nasusulat. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at iminigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi na tayong nabubuhay sa sarili natin. Sabi po ni St. Paul, mga minamahal, I am crucified with Christ. Ang sabi niya, mga minamahal, ako'y napako na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos at sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na po tayong nabubuhay sa sarili natin. Kaya ibig sabihin po, mga minamahal, hindi na tayo ang masusunod. Amen? Amen? Tayo ang susunod sa mahal na Panginoon. Lahat tayo magsabing praise the Lord. Kung anong gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat naman itinuro na ng ating dearly beloved, honorable parents in the Lord. Lahat tayo naaralan, mga kapatid. Lahat tayo tinuruan nila, mga minamahal. Ipinangaral sa atin ang kumpletong salita ng Diyos. Ang purong-purong salita ng Diyos. Ang gagawin na lang po natin ay sundin natin. Talimahin natin, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ni St. Paul, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Kaya paano tayo pang masusunod kung hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin? Amen? Ang lahat ng gagawin natin, mga minamahal, lahat ito ay isasanggunin natin sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, mga minamahal, ay naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minsan, mga minamahal, kahit nga pagod ka sa trabaho, galing ka sa maghapon mong gawain, mga minamahal, pero pag araw ng gawain, mga minamahal, lalo na pag-overnight, sinisikap mo pa rin dumalo. Sinisikap pa rin natin na pumunta sa bahay ng Diyos sa ating pagkakatipon para magpasalamat at magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Iyan po'y pagsusumikap. Iyan po mga minamahal ang tanda, sinyales, mga minamahal na tayo po'y tinanggihan na natin ang ating sarili. Dahil kung tayo pang masusunod, pwede tayong mga tuwiran, pagod ako, pwede matutulog na lang ako. Amen? Amen? Pero tayo mga minamahal, inuuna na natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong sinusunod at ipinamumuhay ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi po rito, self-denial mga minamahal is giving up all your own desire and interest to put God first. Biruin niyo po yun mga kapatid. So lahat ng para sa atin ay pakinabang, lahat ng bagay na dinidesire natin, lahat ng bagay na para sa atin may interest tayo,
Ipinaubaya na natin sa Panginoon, surrender na natin lahat sa Panginoon para lang mauna nating sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Sabi rito mga minamahal, the purpose of self-denial, counting as loss all earthly gain, is to become more like Jesus in holiness and obedience to God. Purihin ang Panginoon. Na kapag tayo po mga minamahal ay nabuhay, at hindi na sa sarili natin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin, na itanggi na natin ang ating sarili mga minamahal, ang sabi rito mga minamahal, ang purpose po nito, counting as loss all earthly gains. Ano pong ibig sabihin nun? Aariin na natin kalugihan ang lahat ng bagay sa mundo. Amen? Sabi po ni St. Paul, mga minamahal, inari ko ng kalugihan ang lahat ng bagay sa mundo, tamuhin ko lamang si Kristo. Amen? Di ba? Marami po dito sa atin, maraming mga opportunity na dumarating. Pero minsan yung mga oportunidad na yon, binabalansin natin, pinag-aaralan natin. Kung yun bang dumarating na oportunidad sa atin, lalo ba tayong mapapalapit kay Kristo o maihiwalay tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Tinitingnan natin ang bawat oportunidad na dumadating sa atin. Kung yun ba ay makapagpapatibay at makapagpapalakas sa ating pananampalataya o makapaghihiwalay sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga mga minamahal, dahil tayo ay bukas ng kaisipan, kaya nga marami po dito, kahit magagandang oportunidad pa, nireject nila mga minamahal dahil mas pinili nilang sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, di bali ng papiso-piso, basta kay Kristo. Amen? Lahat tayo magsabing praise the Lord. Di ba? Sino po nakaranas niya? Alam ko may mga naka-experience po niyan sa atin dito, mga minamahal. So, handa nating ipaubaya, mga minamahal, yung ibang bagay. Kung alam natin na makapagpapahiwalay sa atin sa Panginoon, hindi makapagpapalago sa ating pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, the more we deny ourselves, the more we come closer to God. Amen? The more we deny ourselves, the more we come closer to God. The more na itinatanggi natin yung ating sarili, mga minamahal, at sinahayaan natin si Kristo ang maghari sa ating buhay, mga minamahal, lalo tayong napapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero kapag hindi natin dininay ang ating sarili, mga kapatid, kahit naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, pero hindi natin dinideny yung sarili natin, ang ibig sabihin tayo pa rin ang nasusunod sa sarili natin at hindi ang mahal na Panginoon. Ang mga bagay na yan, mga minamahal, mararamdaman natin unti-unti, lumilihis tayo at lumalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ay magsabing praise the Lord. Kaya maliwanag ang sinabi ni St. Paul, mga minamahal, na hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Purihin ang malapin. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, counting as loss all earthly gains is to become more like Jesus in holiness and obedience to God. Kaya nga sa atin dito, mga minamahal, yung mga patutunan ng ating mga kapatid na narinig natin kung anong pagmamahal nila sa mahal na Panginoon. Ipinaglalaban nila ang kanilang pananampalataya kahit inuusig sila ng kanilang pamilya, mga minamahal. Kaya minsan pinagbabanta pa, matatanggal sa trabaho. Walang problema, mga minamahal. Ang mahalaga, wag lamang tayong mahiwalay at malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Yan ang sinabi ni St. Paul. Denying ourselves is counting as loss all earthly gains. Mga bagay na pakinabang sa atin, mga bagay na may interest para sa atin, pero mga minamahal, inari natin kalugihan para matamo lamang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dikalilang Diyos. Purihin ang mahalapin. Kaya ano po sabi ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 9, kindly po mga minamahal. Ito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, ang versikulo 7 hanggang 9. Gayunman ang mga bagay sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kaniya ay tiniis ko ang kalugihan, na lahat ng mga bagay ay inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kaniya na walang katwirang sa aking sarili,
sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. God bless you po. Purihin ang malapit. Si St. Paul mismo ang nagsabi, mga minamahal, nang sabi niya, ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili. Tingnan niyo po. Hindi yung katwiran ni St. Paul ang nasusunod. Amen? Tandaan po natin, si St. Paul, mga minamahal, edukado po siyang tao. Mataas ang pinag-aralan niya, mga kapatid. Pero ang sabi niya, hindi yung katuwiran niya sa kanyang sarili ang nasusunod. Amen? Kundi ang sabi niya, mga minamahal, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaninong katuwiran? Hindi sa atin. Amen? Kundi katuwiran ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya yun ang ating ipinaglalaban, pinagsumikapan sa ating mga sarili, mga minamahal, na masumpungan tayong karapat-dapat sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa atin, mga minamahal, tingnan niyo po dito sa atin, hindi tayo pare-pareho ng antas ng pamumuhay, hindi rin tayo pare-pareho ng antas ng edukasyon, mga kapatid. Pero tayong lahat ay pantay-pantay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil, kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng self-denial para matuto tayo magpakumbaba, huwag tayo magmataas sa harap ng Diyos. Na huwag tayong magmamalaki sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang kalagayan natin, ano man ang narating natin, mga minamahal, hindi natin pwedeng ipagmalaki sapagkat ang lahat ng bagay na yan ay pahiram lamang ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Tingnan niyo po, halimbawa po natin, dito sa gawain po ng mahal na Panginoon. Pag nagpaalam ka, nag-desire kang magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, halimbawa, gusto mo maging mga awit. Kahit ano ka pa, kahit ano pang na diplomang meron ka, kahit ano pang taas ng pinag-aralan mo, kapag gusto mong magpagamit bilang choir member, dadaan ka sa paglilinis ng CR. Amen? Wala na magsabing, praise the Lord. Dadaan ka sa paglilinis ng paligid. Bakit? Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging mapagpakumbaba tayo. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng kababaang loob, magkaroon tayo ng humility. Amen? Kaya nga, deny yourself. Hindi natin pwede sabihin, hindi ako pwede dyan. Dahil ganito ako, ganyan ako, hindi pwede ako dyan. Pero mga minamahal, sabi ng Biblia, sa atin mga minamahal, pag tinanggi mo yung sarili mo, hindi na ikaw ang mabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na iyong pinaglilingkuran, na iyong sinusunod, ang mabubuhay sa sarili mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya sabi po rito, mga minamahal, self-denial, acknowledging the old self is dead, and the new life is now hidden with Christ in God. Na kapag tinanggi natin ang ating mga sarili, mga minamahal, sabi rito, tinatanggap natin, ina-acknowledge natin na yung dati nating pagkatao, na yung dating buhay natin ay patay na, wala na mga minamahal, kundi ang sabi rito, the new life, ang ating bagong buhay is now hidden with Christ, ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord. So yung buhay natin ngayon, bagong buhay na to. Bagong buhay na ba tayong lahat? Lahat ay magsabing praise the Lord. Lahat tayo dito ay bagong buhay na. At ang buhay natin ngayon, ang sabi ni St. Paul, ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano sabi ng Biblia? Lucas 3, magkasunod pong basahin. Lucas 3 hanggang 5 at saka 2 Korintos 5:17. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalulatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan nang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman,
na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, ito po ang nakasulat. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal, sa pagkabasa ng salita ng ating dakilang Diyos. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Pagkikiapid ang karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na ipagsamba sa Diyos-Diyosan. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya ngayon, mga minamahal, sabi rito, pag nahayag ang ating mahal na Panginoon, mahayag din tayo. Amen? Tayo ay nakahanda na. Tayo po ay nag-aabang na lamang po, mga minamahal, sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen? Nasabi rito, mga minamahal, ang sino mang na kay Kristo, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dahil na kay Kristo na tayo, ang sino man na kay Kristo, bago nang nilalang. Binago na tayo ng Diyos. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, na-deny natin yung ating sarili. Paano natin makapiling ang mahal na Panginoon? Paano natin makakasama ang mahal na Panginoon na inaasam-asam natin? Kung sa ating paglilingkod, mga minamahal, sa ating pamumuhay dito, ay hindi natin maitanggi ang ating sarili. Amen? Kaya mahalaga po, mga kapatid, ganun kahalaga yung ating pinag-aaralan na tinatawag nating self-denial. Na habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, si Kristo ang magiging hari ng ating buhay. Siya ang magiging captain ng ating buhay. Siya ang magdedirect kung saan tayo pupunta. Amen? Siya ang gagabay at mangunguna sa atin sa lahat ng ating gagawin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil tayo ay hindi na nabubuhay sa sarili natin, kundi ang buhay na kinabubuhay natin ngayon ay si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya sabi rito, mga minamahal, walk not after the flesh, but after the Spirit. Kapag gusto nating i-deny ang ating sarili, huwag tayong lumakad sa laman. Amen? Sabi ni St. Paul, mga minamahal, sinusupil ko ang aking sarili. Sinusupil niya. Bakit? Dahil, mga minamahal, nais niya na maabot yung ikinaabot sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais niyang siya'y maging karapat-dapat sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa atin po, mga minamahal, para ma-deny natin yung sarili natin, dapat hindi tayo lumalakad sa laman, kundi dapat lumalakad tayo sa Espiritu. Dapat equip tayo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Punong-puno tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kailangan maging mapanalanginin po tayo, mga minamahal. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Sabi rito, self-denials becomes a daily exercise for the rest of this life on earth. Yung self-denial, pinapractice natin yon. Wala pong perpekto, mga minamahal. Sinasabi ng iba na wala namang perpekto, totoo po yon. We are all going to perfection. Lahat tayo nagkakamali pa, mga minamahal. Sometimes in unguarding moments, tayo po ay nakakagawa pa ng mga bagay na kung minsan ay hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Amen? At minsan nga po, mga minamahal, sa totoo lang, ang sarili natin ang sinusunod natin kaysa sa mahal na Panginoon. Amen? Kung ano yung gusto natin, minsan yun ang sinusunod natin. Kahit minsan alam natin na masasaktan ng mahal na Panginoon, pero sarili pa rin natin ang sinusunod natin. Amen? Pero ano pong sinabi dito, mga kapatid? Na ito pong pagtanggi sa sarili, araw-araw dapat i-practice natin ito, mga minamahal. Amen? Daily exercise. Hanggang sa maabot natin, mga minamahal, yung pong nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa atin. Kaya sabi po rito, kindly po, malapit na po tayo magtapos. Last 2 verses na lang po. Unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 4, mga kapatid. Ito po sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4.
kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil ng kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikinahanga na nila ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila. Gayong pagpapakalabis sa kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Sabi po ni St. Peter, mga minamahal, kung paanong si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya ay nagbata sa laman, ay nagpapatigil ng kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, magkaroon tayo ng temperance. Amen? Kaya nga tayo, mga minamahal, na naglilingkod sa Malapinon, mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Amen? At ang bunga ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal, isa po diyan is yung temperance. Magkakaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Nagkakaroon tayong pagpipigil, mga minamahal. Ang sabi ni St. Peter, upang huwag na kayong mga buhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Po ba? Kaya kung hindi pa natin tinatanggi yung sarili natin, nabubuhay pa tayo sa laman. Amen? Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Kaya paano tayo susunod sa kalooban ng mga Panginoon? Kung hindi pa natin na-deny ang ating sarili. Kaya sabi sa 3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan at sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Doon na tayo galing noong araw. Amen? Huwag na nating balikan. Amen? Kung ano yung nilakaran natin noon, huwag na nating balikan. Ang dapat nating lakaran ngayon ay yung katuwiran na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung landas patungo sa buhay, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi dito, mga minamahal, ikinahahanga nila ang mga bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis sa kaguluhan. Kaya tingnan niyo po, tayo po naging ilaw ng sanglibutan. Tayo pong naging asin ng sanglibutan. Amen? Bakit? Yung mga hindi mananampalataya, grabe po yung paghanga nila. Sabi ni St. Peter, ikinahanga nila. Bakit? Noong araw, mga minamahal, alam nila kung anong buhay mayroon tayo na puno tayo ng bisyo, kung gaano tayo kasama noong araw, pero noong ang panahon na tinanggap na natin si Kristo at si Kristo na naghahari sa buhay natin, atin ang dininay ang ating sarili, si Kristo na naghahari sa buhay natin, nagulat sila. Bakit? Grabing pagbabago ang naganap sa ating buhay ngayon. Yung ginagawa nila noon, yung ginagawa natin noon, hindi na natin binalikan. Hindi na tayo nakikitakbong kasama nila. Umiba na tayo, mga minamahal, ng lakbayin. Umiba na tayo ng hakbangin, mga minamahal. At ang ating lakad na ngayon ay hindi na lakad ng masama, kundi lakad na ng mga taong tinawag at pinili ng Diyos, mga tagapagmana ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Di po ba? Talagang believe sila. Grabe. Dating mga NPA na andito. Dating mga drug addict na andito. Lahat na yata ng klase ng masamang tao nung araw na wala pa sa Diyos, andito na. Bakit? Ngayon, binago lang lahat ni Kristo. Pinagpala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. And sabi rito, mga kapatid, denying ourselves is seeking the good of others before looking out for yourselves. Ngayon, mga minamahal, kung nung araw hindi tayo marunong magmahal, ngayon natuto tayong magmahal sa kapwa natin. Amen? Kung nung araw, sarili lamang natin ang iniisip natin, wala tayong pakialam sa iba. Ngayon, mga minamahal, natuto tayong mahabag, maawa at magmahal sa iba. Natuto tayong magpatawad, mga minamahal. Kahit kaaway pa nga natin, mga minamahal, natutunan nating mahalin. Dahil yan ang itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Natutunan natin gumawa ng mabuti ngayon. Bakit? Dahil si Kristo ang naghahari sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng huling talata, mga minamahal, at last verse na po, maghanda na po yung mga pagpapaawit.
Juan 12, 25, 26. Last verse po. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 25 hanggang 26, ganito pa ang nasusulat. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang gan. 26, kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin ay susunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay siya'y doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan mismo ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Amen? Kung masyado nating minahal ang ating sarili higit sa Diyos, sabi nga may ibang talata sa Biblia, ang magmahal ng anak, ng magulang na higit sa Diyos, hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Amen? Wala tayong magsabing praise the Lord. Pero sabi ng mahal na Panginoon, walang nag-iwan ng anak, ng ama, ng magulang, dahil sa mahal na Panginoon na hindi tatanggap sa Diyos. Amen. Walang nag-iwan ng hanap buhay, alang-alang sa mahal na Panginoon na hindi tatanggap sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang umiibig sa kanyang sarili, yung pleasure ng kanyang sarili, mga minamahal, nandyan pa rin sa kanyang sarili, yung pride of life, yung lust of the flesh, nandyan pa rin. Hindi po yan kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ang napupuot sa kanyang buhay, sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon hanggang sa buhay na walang hanggan. Di po ba? Tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit nga umuulan, umaraw, bumagyo, andito tayo sa bahay ng Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito mga kapatid, when you are willing to sacrifice your time, your energy, your rights, position or reputation, privileges, and even your very life for the sake of Christ, you are exemplify what it means to deny yourself. Whosoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano natin masabi na tayo po ay lumalakad sa Espiritu? At tayo po mga minamahal ay dininay na natin yung ating sarili, tinanggihan na natin ating mga sarili. Kapag tayo po mga minamahal, kaya na po nating ilaan yung oras natin, isacrifice yung oras natin, yung posisyon mo, yung reputation mo mga minamahal. Sabi diyan mga minamahal, even your very life, kahit yung isa yung buhay, kaya mo nang isacrifice yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin nun, mga minamahal, you are denying yourself. Dahil hindi na mahalaga sa iyo ang buhay, mga minamahal na ito. Dahil ang totoong buhay natin ay hindi dito sa mundo. Ang totoong buhay natin ay sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tandaan po natin na wala pong forever dito sa mundo. Lahat ng bagay na narito sa mundo ay pansamantala lamang. Kahit yung posisyon natin, kahit yung ating pong mga kayamanan, mga achievement sa buhay, lahat yan ay pansamantala lamang. Walang panghabang buhay dito sa mundo. Pero ang ating pagsunod sa mahal na Panginoon, ang ating paglilingkod ng tapat sa Diyos, ang ating pagsuko sa mahal na Panginoon, iyan po'y forever. Dahil kung saan naroon ang mahal na Panginoon, doroon din naman tayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. God bless you po sa ating mga beloved Bible readers. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung inawit po ng ating beloved youth choir kanina na solemn song, minsan, o Diyos, ako'y lumalayo sa iyo. Dahil kung minsan, mga minamahal, aminin man natin sa hindi, bilang tao, mga kapatid, talagang kung minsan yung sarili pa natin ang nasusunod natin. Kahit na alam natin na kung minsan, nasasaktan ng kalooban ng mahal na Panginoon, kahit minsan hindi yan ang gusto ng mahal na Panginoon para sa atin, pero kung minsan, mga minamahal, nagagawa natin yon na hindi sundin ang mahal na Panginoon, dahil minsan sarili pa rin natin ang sinusunod natin. So ang ating pinag-aralan, deny yourself. Hayaan natin si Kristo ang maghari sa ating buhay. Hindi na tayong nabubuhay sa ating sarili ngayon, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na. Sa ating minamahal na mga baguhan, lumapit po kayo sa harapan, mga minamalabang kami po'y maawit. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y lumalayo sa iyo. Hallelujah! There is Jesus. Bumabalik ang dating ako. Bumabalik ang dating tayo, mga minamahal.
Alam natin na nasasaktan ng mahal na Panginoon.